Okay, good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nako, ang init na usapin ka-coffee ngayon sa Senado itong impeachment ni Sara Duterte. At merong ibinulgar dito si Amy Marcos. Kung totoo ba itong ibinulgar ni Amy Marcos na mismong mga kaalyado daw po ng administrasyon ni PBBM ay ayaw daw po umusad itong impeachment trial ni Sara Duterte. Nako, very complicated itong problema ito ka-coffee, itong impeachment. Una-una, nakalagay sa ating saligang batas yan, nakalagay sa ating konstitusyon yan, na dapat dinggin nila yan. Pero syempre, dinadaan ngayon ng current leadership dyan sa Senado, dinadaan nila sa technicalities. May mga delaying tactics na ginagawa para tuluyan, ma-dismiss na itong impeachment trial ni Sara Duterte. Bakit takot na takot sila na litisin niyang si Sara Duterte? Bakit ayaw nila na umusad yung impeachment trial ni Sara Duterte? Kasi, number one, malinaw na malinaw. Regardless kung ano yung magiging verdict dyan, acquitted man siya dyan or makukonvict man si Sara Duterte, mabubulgar yung kanyang mga kalukuhan. Maglalabasan yung mga ebidensya once na umusad na yan yung impeachment trial. Kasi currently, malinaw naman na may boto dyan si Sara Duterte. Pero ang iniiwasan nila ay umusad talaga yung trial, hindi mag-proceed sa trial. Dahil pag nag-proceed yan, siguradong mabubulgar si Sara Duterte dahil may ipipresenta itong mga ebidensya. So meron ditong sinasabi si Amy Marcos. Sabi niya, ito nasa Philippine Star ito ang pinupunto niya, hindi ba mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Iginiit ni Senator Amy Marcos nitong Huwebes na patuloy ang paghahanap ng solusyon ng Kongreso hinggil sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Very complicated itong statement na to Hindi ba mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Concerned si Amy Marcos doon sa kahihiyan. Concerned siya doon sa kahihinatnan ng impeachment trial. Hindi siya concerned doon sa pagsunod sa inuutos sa atin ng saligang batas. Malinaw na malinaw ka-coffee. Alam naman nila na mananalo. Very confident sila na mananalo dyan si Sara Duterte. Pero ayaw nila na dumating sa punto na maglabasan na itong mga ebidensya dahil masisira talaga ng tuluyan itong si Sara Duterte once na isa-isahin na ng prosecution yung mga ebidensya. Kaya yan ang kinakatakot nila Ayaw nila mag-proceed doon sa trial mismo. Though alam nila na mananalo sila pero wag na natin ihantong yan. Wag na natin paratingin yung trial na yan. Tapos ang idadahilan ni Amy Marcos, itigil nyo na yan. Parang sinasabi niya dyan sa mga pro-impeachment hindi ba kayo mahihiya na matatalo kayo dyan? So itigil nyo na yan. Tama ba yan? Una-una, malinaw na malinaw yan na paglabag yan sa ating saligang batas. Malinaw na malinaw na paglabag sa ating konstitusyon. Senator Amy Marcos, anong pinaghuhugutan mo dyan? At dinamay niya pa yung administrasyon. Bakit niya alam? Kinausap niya na itong mga senador na kakampi ng administrasyon na sinabi sa kanya na ayaw ng impeachment. Ano siya? Naging spokesperson na ba siya nitong mga senador na to para magsabi na ayaw nila sa impeachment ni Sara Duterte? Diba? Very complicated ito At ang masaklap, may mga kakampi dyan si Sara Duterte, lalo na po itong Senate President na si Chis Escudero, dahil delay. Wala na, magsasarado na ang Kongreso. Magsasarado na yung Senado sa June 30, hindi na talaga uusad yan. May pinupunto dito si Lacson, maganda rin yung argument dito ni Lacson. Yan, kung nakikita nyo na rin po, bagong balita ito Senate cannot dismiss VP Sara impeachment without convening as trial court, sabi ni Lacson. Ako mas naniniwala ako dito kay Lacson, kahit pa paano medyo mas patas ito as compared doon sa ibang senador na alam mo kung kanino yung leaning, na alam mo kung kanino yung bias. So pinupunto ni Lacson, parang sino ka na senado na i-dismiss mo yung impeachment trial na yan na hindi ka pa nagko-convene as an impeachment court. Diba? Kaya nakakatawa ito si Bato. Si Bato, hindi pa kayo nagko-convene. Diba? Kasi supposedly June 2, yung presentation ng articles of impeachment. Inurong ng June 11. So si Bato, nag-isip na, advance pag-isip, meron na agad siyang ginawa, may pinadraft na siyang resolusyon na i-dismiss itong impeachment trial na sinasabi dito ni Lacson, hindi pa nga kayo nagko-convene as an impeachment court. Kumbaga, wala pa nga kayong jurisdiction dyan kasi hindi pa kayo nagko-convene Tapos, i-dismiss yun na agad. Nako, naloko na. Hindi kayo lulusot dito kay Lacson. Senate cannot dismiss VP Sara impeachment without convening as trial court, sabi po ni Lacson. Naniniwala ako dito kay Lacson. In fact,
Mas nagtitiwala na nga tayo dito sa grupo nila Tito Soto, nila Lacson, napapalit dyan sa Senado as compared dito kay Chis Escudero. Kasi actually marami nang nawalan ng tiwala dito sa ginawa ni Chis Escudero eh. Senator-elect Panfilo Lacson said the Senate has no authority to dismiss an impeachment case unless it convenes as an impeachment trial court. Very clear, ha? Malinaw na malinaw, Senator Bato de la Rosa. Wala kang authority. Sige, the institution itself, yung Senado, walang authority na i-dismiss nyo yan, na impeachment case ni Sara Duterte, na ilag nga kayo eh. Mag-convene bilang impeachment court. Noon pa yan eh, nung final yan ng February ng House of Representatives, pinalipas nyo lang ilang buwan, ilag na ilag kayo na mag-convene as a trial court. Tapos ngayon, i-dismiss ninyo. Ano, tumalon kayo ng steps. Ayaw yung pag-usapan, pero gusto nyo agad i-dismiss. Halatang-halata yung bias. Lacson also explained on Thursday, June 5, that any decision made by the impeachment court, such as on jurisdiction or a motion to dismiss, is final and cannot be appealed. Yun ang katotohanan. Which is totoo din naman. Yan ang nakakatakot ka, Coffee. Ano man pong desisyon na ginawa ng impeachment court, in this case yung Senado ka, Coffee, 19th Congress or 20th Congress o kung ano man yan, ano man pong desisyon nila, halimbawa yung jurisdiction or yung pagdidismiss sa mga motion is final and cannot be appealed. Hindi mo na pwedeng i-apila yan sa Korte Suprema o kung saan man i-apila mo sa Senado, hindi na, final na. Sa madaling sabi, kung ma-dismiss na itong impeachment case ni Sara Duterte ngayon, itong 20th Congress, o sige 19th Congress, bagamat imposible na sa 19th Congress, sa 20th Congress, if ever na mag-crossover sa 20th Congress yan, once na ang decision dyan, ma-dismiss na yan, wala na. And again, nakalagay din sa ating konstitusyon, kung magiging loyal lang tayo sa konstitusyon, bawal siya sampahan ng another impeachment case within a year. Hindi malaya na si Sara Duterte. Diba? As easy as that. Absuelto na siya sa mga kasalanan niya. Absuelto na siya sa mga nagawa niya. Kawawa ang taong bayan dyan. Diba? Nabudol na tayo dyan. Anong nangyari? Bakit parang pinagpasapasahan tayo? Bakit parang pinagpasapasahan ang taong bayan? Pinaghintay ang taong bayan. Matagal na pinaghintay. Diba? Matapos mo maghintay, bigla na lang basta ipopropose, i-dismiss na lang impeachment case si Sara Duterte. Paano yung mga ginawa niyang krimen? Paano yung winaldas sa confidential funds? Baliwala lang pala yun. Yung kaso nila Mary Grace Piatos, yung pagsusuhol sa mga opisyal ng Department of Education, wala na. Absuelto na lang. Nandiyan pa to si Bato. Very active si Bato. Basta ma-dismiss lang impeachment case si Sara Duterte. Sabi niya, De La Rosa to Pierce, yung mga kasamahan dyan sa Senado, no time for trial, junk crops versus Sara Duterte. Nagdesisyon na si Bato. Lakas pa ka Senate President din ito. Wala na pong panahon para mag-trial. Itapon, i-junk, ibasura na lang yung kaso ni Sara Duterte. As simple as that. Malinaw na lumanabag sa saligang batas. Yan dapat mga ireklamo sa Korte Suprema. Ayan, hindi yan desisyon. Pwede mo pang i-apila sa Korte Suprema yan. Yes, maraming dapat bagyan ng focus na for the longest time pinabayaan dyan sa Senado. Mabagal kumilos ang Senado. Diba? Yung mga priority bills lang, tinulugan nila dyan. Panahon pa lang ni Zubiri, tinulugan nila yan. Ang House of Representatives, tapos na. Pero, sa Senado, tinulugan nila yan. Tapos idadahilan nila ngayon, maraming dapat pag-usapan, maraming dapat bigyan ng atensyon. Kaya wag na natin i-handle itong impeachment case, i-dismiss na lang yan. Ganun na lang yun. As easy as that, as simple as that. Wala nang mananagot, wala nang accountability. Ganun na lang. Senator Ronald Bato de la Rosa, former President Rodrigo Duterte's loyal lieutenant, on Wednesday, owed up to crafting a draft resolution urging his colleagues to toss out the impeachment case against the former leader's daughter, Vice President Sara Duterte, without the Senate holding a trial. A proposal that many critics deemed as a breach of the 1987 Constitution. Valid yung mga kritiko dyan. Nilabag mo talaga yung Constitution. Kaya, china-challenge ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, sige, kung may problema kayo sa proseso ng impeachment case dito sa Senado, tumakbo kayo ng Korte Suprema. Definitely, sir.
Bukod sa mga reklamo na ihahatid dyan, idudulog sa Korte Suprema, mga kabataan pupunta dyan sa Senado. Balita ko June 9. Magkikilos protesta sila dyan sa Senado. I-toss out na lang daw. Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon dinggin. Bakit ilag na ilag kayo na dinggin yung kaso na yan dahil magkakabulilyasuhan, maglalabasan. Ito mga ebidensya laban kay Sara Duterte. At nakakatawa itong si Bato, nauna niyang i-deny itong draft resolution. Di ba umaga, dinideny niya. Wala siyang knowledge dyan, etc. etc. Nung bandang hapon na nabulgar na, inamin niya rin na staff niya yung nag-draft nitong resolution para de facto i-dismiss itong impeachment case ni Sara Duterte. Yung tao niya, di naman kikilos siya na wala siyang mando. Kung walang utos si Bato, hindi kikilos yung tao niya na mag-draft na ganyang resolution. It came from my office, De La Rosa told reporters hours after a digital copy of the unnumbered proposed resolution spread on social media. Wala siyang kawala. Even yung mga reporters dyan sa Senado, nalaman nila kung kanino nang galing. Magagaling mag-imbestiga itong mga journalist, yung mga reporters. Paano pa nila i-deny yan? Yung na-corner na, itong sila Bato, hindi umamin na sila na pinapadismiss na nila itong impeachment case ni Sara Duterte. Now, moving forward, anong dapat gawin? Ito, nilatag na. 1, sinasabi ni Chis Escudero, kung tutol kayo sa proseso namin, magsampa kayo sa Korte Suprema ng kaso. Pwede naman yan. Kasi ang tinutukoy naman na unappealable na itong desisyon, if ever, desisyon ng impeachment court. Yun ang unappealable. Pero ito, yung proseso na ginagawa dyan sa Senado, kasi perspective nila yan sa konstitusyon, pwede mong question na dyan sa Korte Suprema. Maglabasa na yung mga advocate dyan. Ireklamo ninyo itong ginagawa ni Senate President Chis Escudero sa Korte Suprema. Pangalawa, i-call out itong maling ginagawa ng Senado. May mga efforts na, may mga initiatives na para i-call out yan. I understand, June 9 to 11, may mga aktibidades sila dyan sa Senado para i-call out, kalampagin itong Senado, itong si Senate President Chis Escudero na mali yung ginagawa niya. Pangatlo, Sara Duterte, magtrabaho ka naman. Diba? Wala ka nang ginawa. Anong ginawa ni Sara Duterte? Pinag-uusapan yung impeachment case na yan. Yes, may mga tagapagtanggol siya. Pero again, siya po ay vice presidente, dapat magtrabaho din siya. Mag-demand tayo na magsilbi siya. Gawin niya yung mga dapat niyang gawin. Diba? Baka nakakalimutan niya. Meron siyang tungkulin at meron siyang responsibilidad. Diba? Malinaw na malinaw yan. Magtrabaho si Sara Duterte. Hindi pwedeng naka-absuelto ka, may sahod ka, wala kang ginagawa. Yan ang nga rin yung pula sa Senado 4 na buwan kayong walang ginawa. Pero may sahod. Buti pa ibang senador, si Senator Raffy Tulfo, panaiikot. Kahit naka-break ang session dyan. Kawawa ang taong bayan dito, naiipit na talaga. His admission also came moments after Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada disclosed that he was given a printed copy of the document on Monday for him to read its content. Sinungaling talaga to si Bato When asked what prompted him to seek the dismissal of the impeachment case ahead of the convening of the Senate Impeachment Court, De La Rosa said, "Just read the resolution. You will understand everything. That is very self-explanatory." Nakayabang pa si Bato dyan. Babasahin nyo na lang yung sinabi ko dyan. Di ba? Yan ang sinasabi niya. Ano dun sa resolution, malinaw na malinaw kung bakit gusto namin ma-dismiss yan. A copy of a document titled Resolution Declaring the De Facto Dismissal of Impeachment Case Against Vice President Sara Duterte by Operation of the 1987 Constitution cited the inability of the Senate to act on the impeachment complaint endorsed by 215 members of the House of Representatives. At tinutukoy dyan iba to De La Rosa, kulang na raw po sa material time. Hindi na daw po nila madidinig dahil ilang araw na lang Kasi dinilay ni Chis Escudero From June 2, naurong na June 11, June 13, magsasara na ang Senado. At ang malinaw, pinupunto doon iba to De La Rosa na hindi pwedeng mag-crossover. Hindi pwedeng tumawid yan, yung impeachment case na yan, from 19th Congress to 20th Congress ng July. Galing dumiskarte nito mga to Dinaan pa sa technicalities. Takot na takot talaga silang magkaroon ng hearing dito kay Inday Sara Duterte dahil mabubulilyaso sila. Anyway, sige, tignan natin kung ano magiging flow dyan. Wala naman tayo magagawa dyan. Ang pwede lang natin gawin, i-call out yan na lang kasi magpa-file sa Supreme Court, wala naman tayong kapangyarihan para gawin yan.
O siya, sige, baka meron kayong komento, opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee, please like and follow. Yung nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.